Nalulungkot po sila para kay Barbie Fortesa. Bakit naman kasi ganun? Yung pong sinabi niya kasi dahil magtatambal nga po sila ni Khalil Ramos, sinabi niya na sa wakas, natagpuan ko na ang maayos na leading man. Paano yung mga nagdaang leading? Oo. Nasakit daw talaga sa ulo to si David Licao. Oo, siya nagsasabi nun, di Oo, ba yung sila- laging late? Lumaki na kaya ang ulo ni Barbie Fortesa? Ako naman, hindi pa sapat yung kasikatan ni Barbie ngayon. Marami pong nagtatanungan ngayon, kahit ako, napakarami nagtatanong sa akin, wala na raw po ba talaga si Richard Gutierrez sa part 2 ng Incognito? Oo. Uy, pinaiingay lang siguro yung part 2. Nanon daw pong Incognito 1. Panay raw po ang reklamo ni Carla Estrada sa produksyon dahil bakit palaging kay Richard nakatutok ang mga eksena. Nagmimistulang extra na lang daw si Daniel Padilla. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, tutok na dito lang sa Showbiz Now! Yehey! Naku, kumusta na po kayo uli mga pinakamamahal namin kachika sa buong mundo? Nung nakarang episode po ay kasasabi lang namin, salamat dahil kumalma na po ang panahon dito sa Pilipinas. Pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-ulan, kaya nagbabaha sa maraming lugar dito sa ating bayan. Kung ganyan naman po na tuloy-tuloy pa rin ang ulan, tuloy-tuloy na rin po muna natin ang pagkukwentuhan. Siyempre, ang maiinit na chika at kontrobersiya, ilalatag namin sa inyo ni Romel Chika. Walang putol ang ulan, so syempre, walang putol din ang chikahan at kwentuhan ng mga artista. Merong usong kanta. Tanan ang ulan. Ano yan? Walang Tigil ang ulan. Nasaan ka araw? Pero merong nalulungkot dahil nga sa matinding ulan, maraming nasasangkot sa kalamidad. Nasisira ang mga bahay, nagkakaroon ng landslide. Pero ang natutuwa naman, yung mga nagtatanim ng palay, nagkaroon ng tubig ang kanilang mga pananim. Oo, wag lang susobra. Kaya talagang hindi natin malaman yung mga dam na pababa na ng pababa ang sukat ng Nalagyan tubig. ulit. Nalagyan ulit. Iba-iba hindi natin maipapaliwanag May maganda talaga. at pangit dulot talaga nito. Ang kaya lang po naming ipaliwanag sa inyo, syempre pa, ang tatalakayin natin mga paksa. Dito lang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Ay, nako, hating-hati talaga, no? May natutuwa, merong nalulungkot. Panahon pa lang yan, ha? Yes. Doon sa unang issue natin. Eto talagang Ang nahati daming talaga. nalulungkot. Oo. Marami ako nakakausap. Nalulungkot po sila para kay Barbie Fortesa. Bakit naman kasi ganun? Kasi nanay, nanega siya doon sa salita Oo. niya eh. Yung pong sinabi niya kasi dahil magtatambal nga po sila ni Khalil Ramos, sinabi niya na sa wakas, natagpuan ko na ang maayos na leading man. Kapag sinabing maayos na leading man, sino ang papasok doon? Si David Licao ko. Oo. Kasi 4 na taon silang nagtambal. Yun na. Nagkatulungan. May barda na nabuo. Totoo. Diba? Yun ang Oo. nakakaloka. Kaya isa lang nasa isip niya, natagpuan mo na ang maayos na leading man. Paano yung mga nagdaang leading? Oo. Teka muna, doon sa Pulang Araw, di ba pinupuri pa natin sila yung sa pagtatambal nila doon? Oo. Ang ganda-ganda. Pinag-usapan sila doon talaga at nagkatulungan naman po talaga. Nagtataka lang ako kung bakit nagkaroon ng boses itong si Barbie Fortesa para sabihin na maayos na leading man si Khalil. Andyan ang David Licao ko. Yes. Masarap magpakatotoo pero alam naman po natin may discernment po tayong tinatawag. Bago po natin bitiwan ang isang naratibo, dapat binabalansi po natin ilan ba ang matutuwa, ilan ba ang magagalit, malaking grupo ba maaapektuhan. Dapat ganon, pinairal dapat ni Barbie yun. Oo, hindi siya nagpadala sa kanyang damdamin talaga kung gusto niya sabihin. Sa bagay na, very vocal naman siya dati pa. Nasakit daw talaga sa ulo to si David Licao. Oo, siya nagsasabi nun, di ba, yung laging late? Laging late. Sinasabi niya naman parang, yun eh. sa kanya rin ba nanggaling yung nahihirapang mag-memorize ng dialogue? Oo, meron siya mga ganung moment. Meron tayong narinig na ganon. Hindi kay Barbie na nahirapan, pero yung laging late, dun lang Siya, napapansin. na-quote siya doon eh. No? Oo, sobra. Ayan. At saka si Jack Roberto, dati niyang karelasyon ng mahabang panahon. Di ba sabi nga ngayon lumulutang,
si Jack Roberto nga, nakarelasyon eh. Hindi lang kumibo. Ayaw lang talaga magsalita. Si David Licauco, sa kabila ng lahat, napaka madisiplina at saka marespeto. At pinuri pa si Barbie, di ba? Ang sabi niya, I still wish her good luck. Ganon. Ewan ko lumaki na kaya ang ulo ni Barbie Fortesa. Naku, sana naman hindi. Kasi bilang tagahanga nila tayo, gusto natin siya eh. Sana wag. Ako na subaybayan ko ang kanyang istorya sa showbiz mula nung bata pa siya, teenager pa siya, hanggang sa lumaki ang kanyang pangalan. Wala ko naririnig na hindi magandang patungkol na salita dito kay Barbie. Pero ngayon, nagtataka ako kung bakit at paano niyang sinabi na sa wakas ay nakatagpo na siya ng maayos na leading man. Yes. Alam naman natin na nandyan si David Licauco, ang kanyang kabarda. Ewan ko lang po tuloy ngayon lumulutang na marespeto raw si David, down to earth, kasi daw jologs daw, itong si Barbie, edukado naman daw itong si David. Sana lang po hindi totoo yung obserbasyon ng iba kong nakakausap na ang mga artista kapag nakakatikim na talaga ng tagumpay, nagbabago ang kanilang ugali at panuntunan sa buhay. Parang ganon. Ako naman hindi pa sapat yung kasikatan ni Barbie ngayon. Marami rin nagsasabi na hindi niya pa nakikita. Papunta pa lang siya dun. Oo. Kumbaga, marami pa siyang dapat natuparing pangarap bago niya maabot yung ituktok ng tatsulok. Yes. Yun ang sinasabi. Naningi ba siya ng sorry kay David? Wala pa. Kaya tuloy ang bashing sa kanya. Oo. Ang maraming naaawa ngayon kay David. Oo, kasi nakuha ng simpatsya. Yung simpatsya napunta kay David na parang Hindi nagsasalita. Tapos winish pa niya ng good luck si Barbie. Correct. Diba? Pero si David nasa Viva na ngayon Ay, oo. Nandun na siya ngayon. Correct. Siguro magkakaroon na siya ng panibagong leading lady doon, katambal, na hindi niya sasabihin na sa wakas nakakita na ako nakatagpo ng tamang leading lady. Oo, Barbie. Dati pa naman nanonood sa amin niya sa comedy bar. Sila natutuwa ako, mababait talaga. Ako din wala akong hindi magandang karanasan kay Barbie Fortesa, pero paano natin hindi sasansalain yung sinabi niya, pinakawalang salita tungkol dito kay David Licauco at kay Khalil Ramos. May nalaglag sa sa statement. Kaya nga niya sabi yan, ko, bago tayo magsalita, ilan ba matutuwa? Ilan ba ang sasakit ang loob? Gaano ba kalaki ang grupo ng talagang masasaktan? Ang laki na rin ng following na Barda. Sobra. Oo. Kaya sayang imbis na mag-multiply yung niya, mga tagahanga niya, nag-minus na. Oo, nabawasan. Correct. Meron pa naman siyang ginagawang pelikula ngayon kasama ang megastar, di ba? Correct. So parang nadadaot tuloy yun dahil sa bashing sa kanya. Ay, sana magamot pa ito ni Barbie at mapansin niya to kung ano man yung mga sinasabi niya, mapag-aralan niya para hindi siya nakakasakit. Dapat, ganun talaga. Tama yon. Sana magamot pa ni Barbie itong diskusyon na ito. Alam mo, meron kasing mga artista na hindi mo na iniisip ang mga binibitiwan nilang salita. Pero oras na nagpaliwanag na ganito ang ibig kong sabihin. 'Di ba? Matatanggap naman yun. Oo. 'Di ba? Yun lang, Barbie. Nako, paliwanag mo na lang ng bongga yan. Nang wala nang nasasaktan. Kasi usbong na usbong talaga ngayon ang pangbabas sa iyo. Yun yon. Correct. Kantahan mo na. Ay, nako, eto. Kakanta kita, Barbie, makinig ka. Ano ba yung kanta na yan? Hindi ko kaya ang limutin kita, masdan mong lumuluha ang aking mga mata. Pilitin ko man ako'y nasasaktan, ang katotohanan ay mahal pa rin kita. Ano yan? Para kay Barbie? Yes. Para kay Hiroshi kaya yan? Kapulang araw. Oo, bagay. Diba? Ayan. Yes. Okay, heto na po. Marami pong nagtatanungan ngayon. Kahit ako, napakarami nagtatanong sa akin. Wala na raw po ba talaga si Richard Gutierrez sa part 2 ng Incognito? Oo. Sa paggawa ng Incognito 2 or maiiba ba? Incognito 2? Yeah. I think they started filming. Hindi ko alam, hindi ako updated. So, ako magpapahinga muna ako after this. But I'm not updated with what's happening with Incognito 2. Marami pong nagsasabi, oy, pinaiingay lang siguro yung part 2. Meron naman nagsasabi, talagang wala na. Ayan. At ngayon po ay pwede naming kumpirmahin ni Romel Chica, hindi na po talaga kasali si Richard Gutierrez sa ikalawang yugto ng Incognito. Sayang naman. Kasi siya pa naman yung tinataguri ang Pinoy James Bond. Dahil sa kanyang husay, sa kanyang tindig. action. Oo, yung tindig. oo. Tsaka yung action, di ba? Siya po talaga yun. Di ba sabi ni Juris Dr. Channel, kung wala na si Richard
Richard Gutierrez, di na ako manunood. Ayan, may bumaklas na. Oh, di ba? Ang dami-dami Yes. na nagsasabi. Kasi napaka-importante po ng role ni Richard Gutierrez doon sa Incognito. And I'm sure 1. na lahat ng mga tumutok doon, pag nabalitaan na nila to, na parang may panghihinayang talaga ito. Nakakapanghinayang Oo. talaga. Ito ang mga kwento. Meron po akong source na nagkwento sa akin na nun daw pong Incognito 1. Panay raw po ang reklamo ni Carla Estrada sa produksyon dahil bakit palaging kay Richard nakatutok ang mga eksena. Nagmimistulang extra na lang daw si Daniel Padilla. May ganon. May ganon, oo. Si Carla Estrada daw ang nagre-reklamo. Parang ganon. Ako naman, huwag naman natin ikumpara kay Richard naman. Yung sa routine, Oo. pagdating sa routine, huwag natin ikumpara kay Richard si Daniel. Tsaka sana wala nang comparison at wala na sanang ganon. Yung mga ganon, kasi ang ganda naman. Kita naman natin Oo, sa tapos sabi nung source ko, yun daw pong mga eksena ni Daniel Padilla dun sa Incognito 1, karamihan double. Double lang naman daw. So, parang bakit ikukumpara niya ang kanyang sarili sa napakagaling talagang action star na tulad ni Richard Gutierrez. Saka, pa-ending pa lang daw, ang Incognito 1, nagpaalam na si Richard. Kasi nga, may gagawin siya na action serye. Yung Blood versus Duty. versus Duty nila ni Gerald Anderson. Oo. So, doon na nakatutok talaga yung kanyang isip. At nagpaalam pa. Nagpaalam pa siya. Kaya lamang may nangyari pala towards the end. Doon sa ending ng Incognito. Pinalabas doon na, di ba, meron siyang Oo, sugat may sa nginig. kamay. Oo, may- Gumagalaw. Pupunta ng Amerika at doon magpapagamot. So parang sinasabi na, pupunta na ng Amerika, wala na siya sa part 2. Ang sakit lang ng loob ng mga nakausap ko, hindi raw alam ni Richard yun. Yung ending na yun na ganun pala gagawin. Kasi open yung ending di ba? Open. Kaso Pero wala. pinapupunta siya ng Oo. Amerika, di ba? Nakakalungkot Ang naman. nagkasundo lang daw doon, mga taga-produksyon at saka isang ehekutibo na ikinalungkot ni Richard, nagdamdam pero hindi na nagsalita. Lalaking lalaki naman si Richard para magkomento pa. Siyempre, tungkol irerespeto doon. na lang kung ano yung gusto nila. Kasi Yes, sila naman yung oo. producer. Sa pagkawala po ni Richard Gutierrez sa part 2 po na Incognito, sigurado pong may mga magbabago sa panlasa. May mga tatahiing istorya Malamang. ng out na si Richard Gutierrez. Oo. At saka maaaring kumuha sila na siyempre yung kapantay din halos. Kalebel. Kalebel. Oo. Ganun dapat yun. Kasi kung bababa, mahihirapan sila. Kaya dapat lebel. Si Anthony Jennings ang role doon, di ba? Puro parang comedy Oo, yung siya yung comedy, action niya. correct. Wala na si Baron. Tapos papasok daw sila Carlo Aquino. Marami pang ibang binabanggit na pangalan. Si Angel Locsin nga, inoferan Oo. daw. Sana nga tanggapin. Ay, no? oo, maganda Pero yan. yung kawalan po ni Richard Gutierrez, magiging noticeable po yan. Kapansin-pansin. Dahil sa una po na libro ng Incognito, ang lumutang talaga ay si Richard Gutierrez. At saka napakaganda ng role ni Richard Gutierrez. Sobrang ganda. Sobra. So malinaw na po, wag na tayong umasa na ito'y pagpapaingay lang sa part 2. Wala na po talaga si Richard Gutierrez sa gagawing ikalawang libro ng Incognito. Ang nalungkot lang ako yung kay Carla, nagre-reklamo dahil nagmimistulang extra daw si DJ. May ganun pa. Bakit daw lagi nakatutok ang mga eksena kay Richard? Ayan. Siya yung magaling sa routine. Siya yung magaling sa action. At saka baka yun ang hinihingi talaga nung script. Istorya. Oo. Ganon. Kaya ayan po, mga kachika, wala na po talaga si Richard Gutierrez at maghahanap po tayo dahil yung wala, yun ang hinahanap. Totoo. At ito pong hinahanap na ito ay naging magaling do sa unang libro ng Incognito. Nako. Yun lang yon, di ba? Ay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Ito na nga ang ating blind item for today's video na kung saan naku lalaki ang ating blind Dalawa. item. Dalawang Yes. male personality na halos magkasabay ito. Magkasabay itong nangarap at gustong sumikat. Pero ito na ang nangyari. Kung siyempre kung dalawa sila, magkasama sila Dapat saan pupunta yung isa, kung pwede rin lang na magkasabay sila, pwede namang to magsabay Magbuhatan. na. Magbuhatan. Huwag maglalaglagan. Huwag maglaglagan. Pero ito ang nangyari. Oh. Kasi yung lalaking isa, yung A, Sabihin na natin, parehong singers. Ayan. Singer-actor sila. Kasi gumanap din naman sila. Oo, di ba? pareho sila. Si singer A may kaliitan at itong si singer B ay may katangkaran. Parehong sumikat ang kanilang mga Galing sila sa isang reality patimpala. show. Oo, yan. Talagang pumesto talaga ito. Makikilala mo sila, mahusay ito. Eto na ang siste. Bakit nag-iwanan? May sinabi tayong nilaglag, nag-iwanan. Kasi itong si Si singer, Singer B, mas naunang nagkaroon ng magagandang oportunidad kaya nakabili ng sasakyan. Oo, samantalang singer A, syempre napag-iwanan ng konti, kaya wala pa siyang mabiling masakyan. Propiedad. Okay. Eto Ano na. nangyari? May isang pagkakataon na kailangan nilang pumunta sa isang lugar na kung saan
Kasama ka doon. Ako na magsasabi, maraming pagkakataon yan. Ay, maraming pagkakataon. Si Singer A, walang sasakyan, syempre. Tapos si Singer B, dahil nga siya nakaluwag-luwag, siya may sasakyan. Na sana, eto Singer A, sasakay sana sa van. Kaya Hindi van, kotse. Ay, kotse lang. Kaya, paano mo nalaman yun? Basta. Hindi kasya na sa isang kotse. Kaya sabi nung baka pwedeng ipasakay na lang yan doon kay si Singer B. Sabi nung manager. Nung manager. Baka pwede, sa'yo na lang sumakay si Singer A. Oh, eto na. Sumagot ang Singer B. Hindi pwede, mag-taxi na lang siya. Aray. Yun ang sabi niya. Aray. Magkaibigan to ha. Oh, magkasama Oh. ito Oo. Yun, ang sakit. Hindi sinabay. At saka parang laging kinokontra ni Singer B si Singer A. Ay, baka threatened siya kay ano. Pwede. Magaling kumanta si Singer A. Napakataas ang boses Oh, nito. Sobra, hindi mo maaabot. Oo, kaya lang ang pagkakataon talaga, kahit hindi naman ang swerte talaga napunta kay B Oo. Siya nagkaroon ng maraming oportunidad nun Oo. kinuha siya sa mga kampanya. Correct. Kinukuha siya sa mga shows. Si Singer A, medyo umuwi Umuwi kasi sa kanilang oo, bayan. Oo, kasi parang feeling niya hindi naaayon ng mga bituin. Hindi siya nabibigyan Oo. ng pagpapahalaga Correct. nung dapat ay produksyon na nag-aalaga sa kanila. Yun ang nangyari. Pero ikaw, makikiangkas lang? Makakabawas ba sa sasakyan mo kung iangkas mo man si Singer A? Yun nga pinag-iisip ko naman to sa Singer B. Malaman lang na... Maramot? Oo. Kulang na sabihin, naligo ka ba? Bawal sumakay dito. Oo, alilinis lang ng sasakyan ko. Baka marumi ang paa mo. Kaya nakita mo, nanega ito Panandalian din to si Singer B na namayan. Ay talaga, oo. Naano rin siya. Nalaglag din siya. Super At ang nalaglag. naglaglag sa kanya, kapalaran. Siya naglaglag kay Singer A. Oo. Anong nangyari sa kanya? Nakakalungkot ang mga binabalita natin. Naging mabait sa atin itong mga ito actually. Ito yung mga kwentuhan lang naman ito para gusto nyo malaman. Ay hindi, na to. ako hindi kwentuhan to. Ay, talaga? Nasaksihan ko yan. Sa iba yung kotse. Basta, hindi nga pwede sa akin. Marami ng kasabay. Oo. So, doon sa kanya bakante, sila lang ng manager niya ang nandun. Sayang, si Ano Tay ba mo na naman yung sana. inangkas mo naman? Bakit mo sasabing, hindi, mag-taxi na lang siya. Oo, Hindi pwede. Nakakaawa, gabing-gabi. Oo. Di ba? Ayokong magsabi na kwento-kwento lang to. Totoo Nasaksihan ko po ito. Ay, naku. Kaya lumamig ang pagtingin ko kay Singer B. Kasi nakita ko yung pagiging maramot niya. Ngayon pag nakikita ko tuloy siya, totoo ba? Mabait naman ito, pero bakit may ganong eksena? Oy, ang mga artista mabait sa harap mo. Ayan na. Oh, yun yon. Ayan. Magbigay na tayo ng clue. Siguro ngayon, sino kaya si Singer A? Sino kaya si Singer B? Okay, kay Singer A muna tayo. Ay, nako. Si Singer A, yung di ba may tinatawag na senior. Pag senior, ang anak ang tawag doon ay... Junior. Oo. At kung pagagandahin mo, JR. Ayan. Oh, di ba? Totoo. Ganun ang palaya. Correct. Diba? At saka, kapag kumakain ka ba sa Korean o Chinese restaurant, di ba gusto mo yung Yung- tambog-tambog? Oo. Shabu-shabu? Oo, masarap diba? yun. Oh, shabu-shabu, Correct. di ba? Oh, dito naman, kay Singer B. Si Singer B, dito si Roddy Ricketts. At lagi siya nakangiti. Ayun. Kantahin mo nga yung kanta niya. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Kinakanta ko yung kanta mo. Oh, di ba? Oo. Pero baka hindi ka nanisakay sa kotse niya. Huwag naman. Dalawa sa sakyan mo. Ay! Yun lang yon. Okay, nako. Singer A, Singer B, JR, ang tawag sa mga junior. Di ba? Correct. At shabu-shabu yung gusto natin. Oo. Oh, tapos ito naman isa, singiti. Oo. Na ang ugali naman pala, hindi nakangiti. Okay. Tito Mari Garcia and Tita Norsky, maraming salamat po sa inyong suporta. Abay payakap naman kay Seth at kay Baby Emilia nating mahal. Maraming salamat sa inyong suporta. Kuhang-kuha nyo na kung sino yan. Wating-wating! Nasa London ka na. Nagsawa ka ng rumampa sa France, di ba? Kaya-kaya mo rin to. Kinakanta mo pa nga yung pyesa ni Singer A Hiling. Oh, yes! Oh, di ba? Hindi mo kaya ito, no, Hindi, ang no. taas kasi, di ba, pinakinggan ko nga Meron akong alam na isang kanta niya. Ay, yun nga ang ganda. May tama rin ako. Ayun, may tama rin. Ayun, Diba? oo. May tama ka. Correct. Diba? Yun yun. Nako, wating-wating ng London. Miss Nags ng Belgium. Rhea Reyes, kinakanta mo yan. ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Juris Dr. Channel, Papa Marlon, at Mama Luisa. Salamat po sa inyong suporta. Dims Ignacio ng Singapore. Ang ating mga
Girls, Ladies, Tingalingaling Angels sa iba't ibang bansa. Maraming salamat sa inyo. At dito naman sa ating bayan, Sequence, Direk Franny Zamora, Dan Clavesillas, Tita Nene Olanday, Jamie Dasha. Susunod na, isa-isahin mo na. Ayun na, Edilitada, Gaison Magdadaro. Ayan. Randy Balaguer, Marichu Firmacion Espiritu. Grabe talaga, ang dami-dami ng nakikipaghulaan. Salamat sa'yo. Lara May Abrigo, ikaw tatahi-tahimik ka pero sa pool mo yan. Sigurado yan. Kaya naman, wala na po siguro sa inyo ngayon ang mauupo sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang Electric fan. Kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang aming Showbiz Now na official ng TikTok. Magtulungan tayo. Don't skip ha. Please po, please. Kailangan po namin kayo. Salamat po. At please follow my Romel Chica Vlogs po. Maraming salamat. Okay. At syempre, ang aking best friend, Tita RC Hernandez ng Twin Princess Gems dyan po sa Shopsville Green Hills. At syempre, makikita rin natin ang magaganda niyang pieces of jewelry sa Marriott Hotel, Manila. Tita RC, mula sa puso, maraming salamat. Kaya Romel, naku, maganda tong A&B na ito. Oh, sino kaya? Ay, ang dali naman. Wala namang po problema dyan, I'm sure. Kinanta na namin lahat-lahat. Wala nang magtatanungan pa. Wala. Kayang-kaya na nila. Totoo. Salamat sa iyo, Romel. Salamat po. At maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kachika. Oras, tiwala, pagmamahal, lahat po yan ipinagpapasalamat namin sa inyo. Mahalaga po ang panahon para sa inyo. Pero ang oras na dapat ay inyo na. Ipinagkakaloob nyo pa po sa amin. Maraming salamat po mula sa puso. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now na! Maraming salamat po. Hindi ko kaya ang limutin kita Sa iyong ngiti. Sa iyong ngiti. At may hiling. Ay, di ko kaya yun eh. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, tutok na dito lang sa Showbiz Now na!